kami ang magtuturo ngayong hapon sa inyo. So, sa araw na ito, class, ang subject natin ay physical education. So, meron ba kayong idea kung ano yung mga ginagawa kapag physical education yung subject? Ano kaya? Yung mga karaniwang activity, mga ganon. May naisip ba kayo kung ano yung mga ginagawa ninyo kapag physical education yung subject? Hindi ba kayo sumasayaw? Hindi ba kayo kumakanta, naglalaro? Ano? Hindi ba? Or naglalaro kayo? Naglalaro. Okay, very good. Kapag physical education yung subject natin is karaniwang yung mga activity na pinapagawa ng ating mga guro is yung gamit yung mga braso natin, yung mga basta it's all about kapag movement, right? Yes, ma'am. O yun. So, ngayong araw na ito, ano ba sa tingin nyo ito, class? Ano yung tawag ninyo dito? Sleeper. Okay, very good, sleeper. So, kapag nakakakita kayo ng sleeper, ano yung karaniwang laro na pinanggagamitan nyo sa sleeper? Power lata. Okay, very good, power lata. So, alam naman natin na, di ba nung bata tayo, class is, mahilig tayo maglaro with our friends sa labas, di ba? Yes, ma'am. At kung kahit masakit yung araw dyan, kahit naninitip na tayo, is hindi pa rin tayo tumitigil, basta nag-enjoy tayo. Dahil alam naman natin na tayong mga bata, or kayong mga bata, is mahilig maglaro. Di ba? Yes, ma'am. Okay, very good. So, ang tatalakayin natin ngayon, class, is target games. So, tingnan natin kung ano nga ba ang target games. Pagbasa nga kay Rex, tumayo ka. Target games are activities in which players send an object toward a target while avoiding any obstacles. Okay, very good. Ang target games ay ito yung activity na may target ka or may titirahin ka. So, halimbawa kapag ito. So, familiar ba kayo sa laro na catching the body? Yes, ma'am. Oo, catching the bodies ang tawag natin sa malawig. Pero sa Tagalog is, yun yung ang tawag sa catching the body is batuhang bola. Naintindihan nyo ba? Yes, ma'am. So, kapag target games is may target kayo, which is titirahin mo yung may titirahin ka, I should say. May titirahin ka. So, obvious naman na yung, di ba dalawa to? Dalawang panig. So, ito yung side na ito and side, sila yung magkakampi, which is sila yung taya. And kung sino naman yung nasa gitna, which is sila yung babatuhin ng bola, ay sila yung hindi taya. Gets ba, class? Yes, ma'am. So, send an object toward a target while avoiding any obstacles. So, dapat kapag binato ka is, kailangan mong i-avoid ito or para hindi ka tamaan. Gets ba? Yes, Gets na ba kung ano yung target games? Yes, ma'am. So, sa target game class or alam naman natin na sa target games is kabilang na dyan yung batuhang bola is dapat may safety precaution. So, ano nga ba sa tingin nyo ang kahalagahan kapag may safety precaution? Meron ba? Meron ba kayong idea? So, di ba kapag before tayo maglalaro is pinapa-exercise pa tayo ng mga teacher natin para ano-ano yung mga buto-buto natin and also makaiwas sa disgrasya, right? Yes, ma'am. So, ito yung mga karaniwang safety precautions sa larong batuhang bola.
inhale, exhale. Sige nga, gawin nga ninyo yung inhale, exhale. Sige, tumayo kang dalawa. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. So, thank you. So, upo na kayo. So, next naman class is neck bending. So, class, ang kahalagahan naman ng neck bending is para hindi maano yung neck natin or kumbaga hindi siya mabigla. Kapag alam naman natin kapag naglalaro tayo is, di ba, hindi natin maiwasan yung galaw ng galaw. So, ayun yung ka-importantehan or kahalagahan ng neck bending. Next is arm rotation. So, ganito yung ginagawa kapag arm rotation, class. Sige nga, gawin nga ninyo. Sige, tumayo kayo. 1, 2, 3, go. Gawin natin tatlo. Next, pa harap. So, thank you. So, ang next naman na gagawin natin or safety precautions na nandito is arm circling. So, kapag arm circling naman, class is ganito. 1, 2, then 1 and 2. So, gets na ba? Yes, ma'am. So, class, these are safety precautions, which is the first one, breathing exercise, neck bending, shoulder rotation, arm circling, hip bending, half knee bend, and foot rotation. So, itong safety precaution classes sobrang mahalaga kapag PE classes, nag-PE classes kayo. Kasi itong si safety precaution is nakakatulong siya para makaiwas sa disgrasya yung mga bata and also para hindi mabigla yung mga katakatawan ng mga bata. So, dito sa safety precautions is dapat kapag sinasabi dito na throwing players to aim for dodgers' bodies, not their heads. So, kapag naglalaro kayo ng batuhang bola is hindi dapat tatama sa ulo. Kasi kapag ulo is pwedeng madisgrasya yung kalaro ninyo. Naiintindihan ba ninyo, class? Yes, ma'am. So, dapat saan dapat? Di ba dapat sa body? Para in case na, yun nga, na makakaiwas sa bulagan, mga ganon. So, it's better na lang na dito sa part na ito. So, make sure the dodgeball itself is malleable and lightweight. So, dapat kapag yung ginagamit ninyong pambato sa mga kalaro ninyo is dapat lightweight lang siya or dapat walang naka-insert dito na anumang matitigas na bagay like bato, di ba? Kasi kapag tumama yun sa mata ng mga kalaro ninyo is pwedeng madisgrasya yung mata, pwedeng mabulag, yun nga. Tapos, magkikis pa yun ng away sa mga magulang ninyo. Di ba? Ganun yung or yung karaniwang na nangyayari kapag may mga batang nag-aaway. So, uphold sportsmanship during the game. So, kapag naglalaro lang kayo is dapat lang, walang sakitan. Dapat kapag, kumbaga, yung goal lang ninyo is maging happy lang, is dapat walang kasamang iyakan and also yung sakitan din. So, cool down after the game. So, after or pagkatapos ninyong maglaro is dapat walk for 3
minutes. And also, drink 1 glass of water and massage your arm and legs. So ayan nga, di ba kapag after or pagkatapos na ninyong maglaro is karaniwang nakakaramdam kayo ng mga pag-auhaw, ng sakit ng katawan, di ba? Kasi nga ramdaman nyo na yung pagod kapag tapos na kayong maglaro. So, kailangan ninyong or di kaya kailangan ninyong mag-relax, uminom ng basong tubig para maibsan yung uhaw ninyo. So, naintindihan ba ninyo, class? Yes, ma'am. So, meron din skill kapag naglaro kayo ng batuhang bola. So, the first skill is throwing, running, jumping, hopping, catching, and also dodging. So, itong mga skills na to, class, kapag naglalaro kayo ng batuhang bola is, listen class. So, itong mga skills na ito, kapag naglalaro kayo ng batuhang bola is mahalaga para sa ganun is, mas ma-enjoy ninyo yung laro. Ito yung mga dapat alam ninyo kapag nakikipaglaro kayo ng batuhang bola. So, yun, kailangan ninyo alam kung paano yung lakas para ibato ninyo yung bola, para tumama sa mga kalaban. Ito, kailangan magaling kayo tumakbo or mabilis. So, kailangan din alam ninyo kung paano iwasan. So, itong dalawang ito, ang parang ng skill na ito is para maiwasan ninyo yung ibabato sa inyo na bola. So, ito din. Kailangan din ninyo makakatch para, di ba kapag nakakatch kayo nakatch nyo yung ball kapag during laro is may buhay kayo. So, yun. Naiintindihan ba yun yung class? May question kayo kung ano yung hindi ninyo naiintindihan dyan. Meron ba? No, ma'am. Ikaw? Wala? So, class, kung wala na kayong tanong, ako ang may tanong sa inyo. So, class, familiar ba kayo sa laro na ito? Yes, ma'am. So, ano yung tawag ninyo sa laro na to kung familiar kayo? Okay, very good, patintero. So, sino yung mostly na kasama ninyo kapag naglalaro kayo ng patintero? Family ba ninyo? Friends? Mga cousin? Sino ba? Friends. Okay, very good. Friends daw, sabi ni Kuya Nadi. So, alam naman natin na kapag naglalaro tayo ng patintero is, di ba nakakasin din tayo ng enjoyment? Yes, ma'am. So, di ba hindi din maiiwasan kapag naglalaro tayo is may mga hindi tanggap na sila yung taya, kumbaga nagsusubong na sila sa kanilang mga parents. Naka-encounter na ba kayo ng ganon? Yes, ma'am. Okay, pero kahit naman ganon yung nangyayari is part pa rin yun ng childhood ninyo. And also, nagre-retain pa rin yun as your good memories. So, intindihan ba ninyo, class? Yes, ma'am. So, class, since dadalawa kayong pumasok ngayon, pero yung activity dapat ninyo ngayon na gagawin is by group. Pero yun nga, dadalawa kayo ng pumasok, mag-full class activity na lang kayo din. Yung mga hindi pumasok is magwa-one group na lang sila kapag pumasok na sila. So, meron tayong rubric sa activity natin ngayon. So, itong rubrics class is, ito yun kung paano ko kayo i-grade. So, ito dapat may participation kayo sa isa't isa since isang group na lang kayo ngayon. And face expression, kung nag-enjoy ba kayo, kung nag-feel bored. And also kapag na-execute nyo ng properly or na gawa nyo ng maayos yung skills na kailangan ninyo i-perform. So, clear ba itong rubrics class? Yes, ma'am. Okay, very good. So, ito yung skills na need ninyo i-perform.
lang kayo mag-stay. Ay, dito na kayo. So, babasahin ninyo then, ihaharap ninyo. Diyan, gagawin ninyo. Babasahin muna ninyo ng una. Ito, ano to? Running. Basta gawin lang ninyo kung ano yung running. Running. Rugby. Okay, very good. So, susunod naman is throwing. Ano yung throwing? Throwing. Throwing. Di ba ganito yung throwing? Babato kayo? Sige nga, gawin nga ninyo. Isa pa. So, okay, very good. Ito. Jumping. So, gawin ninyo kung paano yung jumping. Okay, very good. Ito. Catching. So, gawin ninyo. Itong last. Paano yung dodging? Alam ba ninyo kung paano yung dodging? Di ba kapag naglalaro kayo ng batuhang bola is, kapag tinamaan kayo is, iiwas kayo, ganun yung dodging. So, itry ninyong tamaan yung isa't isa. So, class final na. So, dito sa final is, i-grade ko na kayo. So, gawin na ninyo yung mga skills. So, first, running. Paano yung running? Patingin ng running. Ng throwing. Ulit. Jumping. Catching. So, okay, very good. Buko na kayong dalawa. So, since nakipag-participation naman kayo is, yun, 5 points to participation. Yung face expression, nakikita ko naman yun na nag-enjoy kayo pareho. And also yung execute properly. So, yung execute properly ninyo is, nabawi ninyo sa final. So, dito sa activity na ito is, bibigyan ko kayo ng total of 15 points. So, palakpakan ninyo yung mga sarili class. So, ang susunod nating activity ngayon, class, is name some games you usually play during your free time. So, ano nga ba yung mga karaniwang nilalaro ninyo with your friends, with your cousins, during your recess time or free time? So, dito sa activity na ito, which is pair activity, ay kailangan ninyo magtulungan na dalawa. Give at least 5. 5 lang class. Okay, very good. Isa na yung catching the body. Ano pa? Sleeper game. Sleeper game. Okay. Zero. Patintero. And paway data. Ano pa? Away X. Okay, very good. So, since nakompleto ninyong mabilis yung mga games, is bibigyan ko kayo ng additional 10 points. Dito para sa pair activity ninyo. So, since nakipag-participate kayo or na sagutan ninyo ng mabilis is, bibigyan ko ulit kayo ng 5 points. So, palakpakan ninyo yung sarili class. Okay, bring out your notebook and answer these following questions. Ang gagawin ninyo, identify the following skills that is used in this sentence. You understand? Yes, ma'am. Okay. For example, here, number 1, walking on the street when rain suddenly falls. Ano daw yung skills na ginagamit natin kapag tumatakbo? Running. Okay, very good. Running. Okay, sagutan na ninyo yung questions. I will give you 5 minutes to answer that. Okay, tapos na ba ninyo? Yes, ma'am. Okay.
Okay, very good. Sige, sagutan natin. Walking on the street when rain suddenly falls. Anong sagot ninyo? Running. Okay, very good. Number 2, chasing by a big dog. Jumping. Okay, very good. Jumping. May tanong ako sa inyo, class. In your opinion, what is the importance or ano yung kahalagahan ng paglalaro ng traditional games? Anyone? Kay Rex? Para magbanding sa kaibigan. Okay, tama. Para makipag-bonding sa kaibigan, mas marami tayong kaibigan. Yun yung kahalagahan ng paglalaro ng traditional games. At saka dahil sa paglalaro ng traditional games, nakakapag-exercise pa tayo, tama? Yes, ma'am. Okay, nailalayo tayo sa sakit. Yun yung kahalagahan ng paglalaro ng traditional games. Naiintindihan? Yes, ma'am. Kaya kayo mga bata, kailangan maglaro kayo ng mga traditional games. Hindi lang yung mga cellphones ang nilalaro ninyo dahil pwede pa kayong magkasakit kapag naglalaro kayo ng mga cellphones. Pwede pang magkasakit yung mga mata ninyo dahil sa radiation. Kaya mas maganda na lang na maglaro kayo ng mga outdoor games para ma-exercise yung mga katawan ninyo para makaiwas pa sa sakit. Naiintindihan? Yes, ma'am. Okay, very good. Ano kayo about sa lessons natin ngayon? Wala. Okay, wala. Kung wala kayong tanong, ano yung napakal or lesson natin today? Okay, kay Rex? Traditional games. Okay, very good. Traditional games. Yun yung lesson natin ngayon. Or ano yung traditional games na lesson natin? Batuhang bola. Okay, very good. Batuhang bola. Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng Darna Clap. Alam ba niyo yung Darna Clap? Yes, ma'am. O, sige na. Kay Rex, ano yung Darna Clap? Okay, very good. Kay Rex, sige nga, gawin ninyo. Pero mas maganda yung akin kay Rex. Ganito. Ganito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. D! Ang bato! Dami na! Ganun. Sige nga. O, kayo. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. D! Ang bato! Dami na! Okay, very good. Ang gagaling naman ninyo. Okay, may activity kayo dito. Ang activity na ito ay self-activity check. Yung nakalagay dito is, did you enjoy the activity? Na-enjoy daw ba ninyo yung activity? Kung yes, i-check ninyo. Kung hindi, lagyan nyo ng X. Next is, did you participate actively? Nakipag-participate ba kayo during lessons? O kung yes, i-check ninyo. Did you observe safety precautions? Nung nag-execute kayo kanina ng mga activity, na-explain ba sa inyo yung safety precautions? Yes, ma'am. Okay, very good. Yes. Did you follow the basic direction? Yes, ma'am. Okay, lagyan niyo ng check. The last is number 5. Did you find the activity challenging? Nahirapan ba kayo sa activity? No, ma'am. No? Okay, kung no, lagyan niyo ng X. Kung nahirapan kayo, lagyan niyo ng check. Okay. Bigyan ko kayo ng 2 minutes para dyan sa self-check activity. Tapos na ba ninyo class? Yes, ma'am. O, akin na. For your assignments, bring out your assignment notebook. And copy your assignments. Tapos na ba ninyo? Sabihan niyo lang ako pag tapos na kayo, ha? Yes, ma'am. Tapos na? Yes, ma'am. Okay, very good. Yan lang yung lesson natin today. And next meeting, tatakal naman natin yung about sa another traditional games again. Naiintindihan? Yes, ma'am. Okay, goodbye class.